Now, comment down below kung ano po ang masasabi nyo dito sa pagiging taklesa. Tsaka yung gesture ni Amy, bastusan ang dating. Kumbaga, minaliit niya ang kakayahan ng chairman. Minaliit niya ang kakayahan ng kapwa niya senador, ng kapwa niya miyembro ng bicameral committee from House of Representatives at saka the Senate. Isipin mo yan mga kabinggador, ang daming miyembro ng bicameral committee at nandoon, siya lang po ang nagsalita ng issue na yan. So ibig sabihin, paepal talaga. Alam niya man na hindi po alam mo naman na hindi naman po dapat pag-usapan yun eh. O galing-galingan. O boba naman pala. Correct. O marites. Galing-galingan, tanga naman pala. Nagbuka talaga siyang tanga. Diba? Napahiya siya talaga doon. Kaya lang kapal ng mukha niya, siguro dahil po sa Botox, hindi niya mararamdaman na pinagtatawanan siya ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, yan naman ang gagamitin ng mga DDS na mga alinganga. Sasabihin naman ng mga DDS, bakit hindi pag-usapan ng pondo ang Department of Public Works and Highway? Diyan po nanggaling ang korupsyon. Pag-usapan po lahat yan. Ano nga sabi ng Pangulo, Amy, makinig ka, tralala ka, malinis ang pondo na ipapasa. Dapat tulungan mo. Kung may reklamo ka pala sa pondo ng Department of Public Works and Highways, bakit mo ipadaan pa sa BICAM? Dapat doon pa lang sa plenary, hinarang mo na. Doon pa lang sa committee level, nag-eksena ka na. Hindi nga, gusto mo pag-usapan, yung hindi pa dapat pag-usapan. Maliwalain mo yung mga nakaskalang na schedule. Paano? Defender ka ng mga magnanakaw. Ganon. Ang ano ko nga dun nung natatawa nga ako kapag napanood ko, hala sige, hawak-hawak niya pa yung dalawang papel, pero hindi niya na iisip na pinagtatawanan siya sa social media. Ewan ko kung nagbabasa din yan siya ng mga comment. Pati nga mga DDS, pinagtatawanan siya, pinagmukha niyang tanga ang mga DDS na naniniwala sa kanya. Yun ang totoong nangyayari doon. Kaya dapat ikaw, Amy, total, matanda ka na, alam mo dapat kung ano po ang mga mangyayari dyan sa mga ganyang usapin. Parang na-overwhelm si Amy sa Open BICAM. Open BICAM to, televise ito, dapat magpakitang gilas ako, magbida-bida ako, magtatanong ako para ako yung apple of the eye ng bicameral committee, para isipin ng taong ako po ay para sa katotohanan, ako po ay para sa kaliwanagan, ako po ay for the sake of transparency. Kaya nga tinanong ko lang yan. Yan ang style ng traditional politicians. Yung pabida-bida na hindi ka naman dapat magpabida. Alam mo, sa totoo lang, mga kabinggador, ang ugaling pabida-bida, nasa tamang lugar, nasa tamang panahon, at tamang pagkakataon yan. Para hindi ka magmukhang tanga. Maalibadbaran ang mga tao sa iyo. Dapat sumama ka na lang doon sa people power ng mga DDS sa ilalim ng dagat. Dapat sumali ka na doon sa mga 7 DDS na walang ibang ginawa, pagod na mag-rally sa EDSA, pumunta na lang sa kailaliman ng dagat at doon iwagayway ang mukha ni Rodrigo Duterte. Di ba parang mga alinganga lang? Now, go back tayo sa usapin ni Amy. Doon mo makikita that Amy wanted to malign or wanted to influence the Filipino people to think na may itinatago ang BICAM ngayon. Jess Beltran Jr. of Cavite, good morning. Sabi ng bibig ni Amy, walang delikadesa sa sarili na ang matandang tiger nakatingin sa kanya, nakakahiya siya. Yan ang kakasapi sa DDS. Walang mga hiya sa sarili. Exactly. Pagtanungin mo, hindi naman daw puno DDS. Ewan ko lang talaga. Oras po natin mga kaibigan, malapit na po tayo mag 2:00. So nakaka-30 minuto at 5 minuto o 35 minuto na yung ating live streaming. Kasalukuyan po kayong nanonood dito po sa Bingador. Regular po tayo dito sa Bingador at huwag kaligtaan ang bawat episode dahil andyan po sila Boss Mike Cervera, andyan sila Takero Miyamoto, andyan sila Ballpoint Man, andyan sila Pikwa, andyan si Mima Alicia, Jake Magnus,
Janjain Sangkay, at marami po Chris Ulo na mga magbebenga sa mga dapat binggahin. Katulad po dyan ni Aimee. 515 viewers, maraming salamat. Sabi nga dito ni Aname Hakosalem, matandang walang pinagkatandaan si Aimee Baba. Nahawa sa kaipokrituhan at katangahan ng kanyang best friend. Di ba tingnan mo si Sara Duterte, lutang din minsan. Siguro si Aimee hindi nakatulog ng gabi na yon. Kaya yung hinanap niya talaga, yung disagreeing provisions na hindi naman po dapat pag-usapan during that time. Gusto niya lang maghanap ng butas para isipin ng mga tao na mga naniniwala sa kanya na ang galing-galing naman ni Aimee Baba. Mamaya sapsapin ko yung baba mong mahaba. Hindi lang minsan, lagi po. Lagi pala. Hello po, Ruby Reyes. Good morning, good evening. Los Biminda Francisco. Yung Los Biminda galing po sa pangalang Luzon, Visayas, and Mindanao. So ano pang hinihintay ninyo? Okay, pag nandito kayo sa channel ng Bingador, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share. Pag wala po ako, okay, sa aking Munting Tinig channel, hanapin nyo lang po ako sa istasyon ng Bingador. Marami pong mga uploaded video po yan. At huwag nating pabayaan ang channel na ito dahil kami na mga social media influencers na nandito po sa channel ng Bingador ay para po kami sa katotohanan. Hindi po kami para bulahin lang ang mga audience namin. Hindi po kami para magpasikat lang. Hindi kami dito para magyaw-yaw lang na hindi makabuluhan. Nandito kami para ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na nais naming maliwanagan kayo para maging straightforward ang pagsuporta natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na gusto po ng Pangulong Bongbong Marcos na ipasa ang malinis na pondo. Okay lang naman magpabida-bida, pero dapat ang pagbida-bida gawin sa tamang panahon, tamang pagkakataon at tamang direksyon. Hindi katulad ng ginawa ni Aimee na gusto niya nang ipahiya ang bicameral committee at magpabida-bida sa harap ng publiko dahil first time in the history ata na nagkaroon po ng open bicam para sa ganon ma-realize ang transparency patungo sa accountability. So dapat ikaw, Aimee, bago ka magbida-bida, isipin mo muna kung ano yung magiging epekto niyan. Yung ibang mga kasama mo dyan ng mga senador, sa totoo lang, ginagawa nila yung kanilang responsibilidad. At ginagawa din nila ang kanilang mga obligasyon para ipalaganap ang katotohanan pagdating po sa malinis at maayos na pagpapasa ng ating taunang budget, particularly ang 2026 budget. So huwag kang magpabida-bida na parang ikaw lang yung may alam. Hindi po maganda yun. Kasi pag ganun po ang inyong mga ginagawa, maniwala yung mga DDS na mga wala pong isip. Di ba? Yung mga DDS na naghahanap lang po ng butas. Sa totoo lang, dapat nga mag-usap kayo. Ikaw, mag-usap kayo. Tanungin mo ang chairman bago magkaroon ng hearing. Para nang sa ganon, hindi naman ma-compromise. First time ito nagkataon, nagpabida ka na kaagad. With all the senators and congressmen who are members of bicameral committee sa bicameral conference, ikaw lang po ang nag-raise ng issue na yan. Paliwanag mo pa, nawawala yung disagreeing provision. Parang gusto mo ipamuka na sadyang winala para hindi pag-usapan, para diretso na ipasa. Hindi naman po pwede yun. Hindi naman po pwedeng ipasa na lang sa BICAM na hindi pa pinag-uusapan, lalong-lalo na po open ito, televised ito, nakatutok ang buong mundo. Social media, mainstream media, local at international news, nakatutok po sa proseso na pagpasa ng pondo bago pirmahan ng ating mahal na Pangulo from General Appropriation Bill para magiging General Appropriation Act. Naintindihan mo, Aimee? Tigilan mo na yung ira mo ng pagpa-epal. Naku, ikaw talaga. Katanda-tanda mo na. So, basta ako, masaya ako sa gitna ng pagdududa. No? Normal lang naman na magduda ang tao sa pundo ng taong bayan. Dahil ngayon nga, binulgar nga ng ating mahal na Pangulo ang katiwalian. Pero let's give benefits of the doubt.
O, you need to correct your subordinates or what you call your companion in a proper way. Hindi na parang insultuhin mo. O ngayon, ikaw tuloy ang nainsulto, ikaw tuloy ang napahiya. O, ano sa pakiramdam mo? Senador ka pa naman, seasoned senador ka pa naman. Pagkatapos pinamukha mong tanga ang mga congressman at saka mga kasama mong senador na mga representante sa bicameral committee. As if parang ikaw lang yung may alam. Hindi po maganda yon. Mabuti na lang may utak ang mga Pilipino. Kasi alam mo kung bakit. Na alam nila lahat kaagad-agad na ang ginawa mo ay pabida-bida lang, dakilang paepa lang. O, hindi naman talaga pag-question sa pundoy. Gusto mo lang talagang ipahiya at gusto mo mananatili sa utak ng taong bayan na ops, dapat pagdudahan natin ito dahil itinago ang disagreeing provisions, itinago ang pondo. No, bakit wala dito ang pondo ng Department of Public Works and Highway? Parang sinasabi mong sinadyang winala para hindi pag-usapan. Oh, para agad-agad maipasa kaagad. Hindi ganon. Ang tao ay matalino na. Dapat doon ka lang nakastick sa pinag-uusapan na sabi ng ating mahal na Pangulo, ipasa, malinis, maayos ang pondo ngayong 2026. Oh, salita ka pa ng salita. Dito pinanggalingan ng korupsyon. Alam na po ng taong bayan yan. Hindi ka na po pwedeng maglatan niya yan. Ang gagawin mo lang, either papasahin mo, either pipirmahan mo, or hindi, ang BICAM report. Ganun lang naman yun eh. Wala namang iba yun na pag-usapan. Whether ipirmahan mo o hindi. Ganun lang yun. Hindi na mahilig ka magpahiya ng kasama mo as if ikaw lang yung may alam. Hindi naman pwede yun. O, tingnan mo ngayon, nalaman ng taong bayan na ikaw ay paepal, pabida-bida ka. O, sabi nila bobo ka, pero sabi nila matalino ka, pero tanga ka. So lahat ng mga panglalait ngayon ng tao sa iyo nakapunta dahil ikaw din mismo ang nagbigay ng dahilan. At saka Amy, huwag mong isipin na ikaw lang ang magaling dyan. Ikaw lang ang nakakita ng mali. O, yung ginawa mo, umpisa pa lang, question ka na kaagad eh. Dapat pinag-aralan mo na lang muna. O, bago po isa lang yan, meron ka naman yan. Ngayon, bibigyan ka ng kopya. O, bakit mo pasabihin, 1,000 1,000 pages yan. Di mo na kailangan isumbong sa amin yan. Gawin mo ang trabaho mo at gumawa ka ng paraan para pag-aralan mo kahit ilang libong pages pa yan ng report. Dahil yun naman talaga taon-taon ang ginagawa ninyo.